Hello everyone! Narito ang isa na namang kwento na tiyak mapapanganga ka sa talino ng mga alimangong ito. Dahil kaya nilang maglakbay mula sa dalampasigan ng Christmas Island ng Australia. Bawat taon ay makikita ang mga red crabs at kaya din nilang tumawid sa pamamagitan ng overpass. Alam ko yung iba dito ay hindi makapaniwala, pero ito po ay may katotohanan. Tapusin nyo hanggang sa dulo upang ang aking munting kaalaman ay maibahagi ko sa inyo. Kakaibang kwento, nakakamangha, di pangkaraniwan, nakakabilib, dito lang sa Bakit nga ba taon-taon ay may mga naglalakbay na pulang alimango sa Christmas Island ng Australia? At bakit nga ba ganun na lang sila kahalaga sa mga tao? Ang Christmas Island ay matatagpuan sa bansa ng Australia. At pinangalanan itong Christmas Island dahil nadiskubre ito ng isang kapitan. Ang isla sa araw ng Pasko. Marami din ang mga taong naninirahan dito. Kilala ang islang ito dahil sa taglay nitong ganda. Pero ang nakatawag pansin kaya naging tanyag ang islang ito ay ang milyon-milyong red crabs na naninirahan dito. Ang mga pulang alimangong ito ay native sa Christmas Island at dito lang rin sa islang ito mo makikita ang mga pulang alimangong ito. Sa gitna ng islang ito ay matatagpuan ang isang rainforest. Dito, sa rainforest ang tirahan ng mga pulang alimango dahil isa silang species ng land crabs. Nakuhanan din ng video na kaya nilang kainin ang kanilang mga sariling anak at makikita mo din ang pagmarcha ng mga red crabs patungo sa dalampasigan ng Christmas Island bawat taon. Ang kalsadang kanilang dinadaanan ay ipinasarado, overpass na ginawa para lamang sa kanila upang masigurado lamang na hindi sila masasagasaan at ligtas silang makakatawid sa kalsada. Kapag ang panahon ay magbago at nagiging tag-init na ito, ay gumagawa ng butas sa lupa ang mga alimango at dito sila nagtatago upang mapanatiling basa ang kanilang katawan. Dahil napakasensitibo nito sa init ng araw. Ngunit sa pagsapit naman ng tag-ulan tuwing Oktubre hanggang Nobyembre ay nag-uumpisa na ang kanilang pagkilos. Ang mga red crabs para sa kanilang migration papunta sa dalampasigan. Tila ba lahat ay tinatawag ng kalikasan upang makiisa sa isang natatanging aktibidad. Sa bawat isang taon ay may isang beses ding paglalakbay ang mga pulang alimango. Nagmamartsa sila
mula sa gubat patungo sa dalampasigan ng isla. Sa panahong ito ay isinasara ng mga taong naninirahan doon ang daanan ng mga red crabs upang maiwasan, mapinsala ang mga ito. Makakita ka rin ng mga babala na huwag hawakan o istorbohin ang mga red crabs. At dito ka mamamangha dahil ang mga red crabs ay may sarili at espesyal na overpass na ginawa para lamang talaga sa kanila. Nang sa ganun ay ligtas silang makakatawid at mapupuntahan ang kanilang dapat puntahan. Ginagawa nila ang buwis buhay na paglalakbay na ito para lang sa isang layunin, ang makapagpaparami sa dalampasigan. Sila pumupunta dahil sa dagat sila nangingitlog. At doon na din nagtatagpo ang mga babae at lalaking red crabs sa dalampasigan. Ang mga lalaking red crabs ay gumagawa ng butas upang may paglagyan ang mga itlog, at ang mga lalaking alimango ay babalik na rin sa rainforest. Maiiwan naman ang mga babae sa kanilang lungga upang mangitlog. At pagkalipas ng 12 hanggang 13 days, kapag sumapit na ang high tide at kapag kalmado na ang mga alon, ay unti-unting tumataas ang tubig. Magpupuntahan ang mga babaeng red crab sa dagat upang pakawalan ang kanilang mga itlog para lamang may ugnay ang kanilang itlog sa dagat at masiguradong maipagpatuloy ang kanilang species. At pagkalipas ng isang buwan, ang mga baby crabs ay aahon sa tubig at maglalakbay patungo sa rainforest kung nasaan ang kanilang mga magulang. Milyon-milyon din ang dami ng mga baby crabs at ang ilang malalaking alimango. Sila pa ay kinakain ang mga baby crabs. Tatahakin ang daan at makipaglaban sa mga predators. At darating din ang panahon na sila din ang gagawa ng migration sa forest. Bakit nga ba mahalaga ang mga red crabs sa rainforest? Napakahalaga ng mga red crabs sa rainforest dahil sila ang kumakain ng mga dahon, seedlings, prutas, at bulaklak na nagbabalanse sa ecosystem ng islang ito. Dahil sa paglalakad nila, mistulang naaararo ang mga lupa, kasama pa ang kanilang dumi na nagiging fertilizer.
Kung bago ka lang sa channel ko at kung gusto mo ng mga ganitong video, mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video ko. Nag-upload ako ng 1 o 2 video sa isang linggo. At kung mayroon kang gustong ipakwento o di kaya ipasaliksik, mag-comment ka lang dyan sa ibaba ng video ko. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. God bless. Bye!